Extended hanggang July 2 ang nominasyon para sa susunod na Chief Justice. Sa ngayon, nasa 40 na ang nominado para sa pwestong naiwan ni dating Chief Justice Renato Corona. Sa kauna-unahang pagkakataon, isa sa publiko rin ang mga interview sa mga nominado. May report si Chino Gaston. Ngayong araw sana ang deadline ng pagsumite ng nominasyon sa Chief Justice. Pero ayon kay Senador Chis Escudero na miyembro ng JBC, siya mismo ang nag-request ng extension dahil marami raw ang humihiling nito. So humigit kumulang 2 linggo yun para mas malawak pa yung pwede mapagpilian, hindi lamang ng JBC pero pati na rin ni Pangulong Aquino. That's to give an opportunity for those who have been recommended to signify whether they want to be included in the list to be considered for the position, and also for the JBC to look into the qualifications of those who have already been recommended. Kabilang sa mga kilalang nominado ay sina Justice Secretary Laila De Lima, BIR Commissioner Kim Henares, ang women's rights lawyer na si Attorney Katrina Ligarda, former UP Law Dean Raul Pangalangan, dating Solgen Frank Chavez, si Solgen Francis Hardaleza at dating Ateneo Law Dean Cesar Villanueva. Otomatiko namang kasama sa listahan ng mga pinaka-senior na mahistrado ng Korte Suprema na sina Carpio, Justice Presbitero Velasco, Justice Teresita Leonardo de Castro, Justice Arturo Brion at Justice Diosdado Peralta. May nag-nominate din kay Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno at may nag-nominate din ng 3 iba pang junior justices na sina Justice Jose Perez, Justice Roberto Abad at Justice Estelia Perlas Bernabe. May nag-nominate din kina dating presidential candidate Gilbert Teodoro Jr. na pinsan ni Pangulong Aquino at kay Presidential Peace Process Advisor Marvic Leonen. Ngayong araw, umabot na sa 40 ang mga aplikante at mga nominee. You know, the only timeline that needs to be observed is the 90-day period to fill the vacancy. So long as the President makes the appointment from the nominee submitted by the JBC within the 90 days, there is nothing wrong with that. Sa proseso ng JBC, dapat tanggapin ng isang nominadong isinumiteng nomination sa isang liham sa JBC. Matapos ang deadline sa July 2, sasalain na ang mga nominado at matatanggal ang mga diskwalipikado. Ilan sa mga qualification, dapat 40-year-old ang isang nominado. May 15 taong law practice, abogasya o huwes, Filipino-born at walang kinakaharap na kaso. Kapag nasala na ang listahan, magkakaroon ng public interview ang JBC at sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan ang media coverage. The JBC has also resolved to allow cameras and tape recorders in the room where interviews of the candidates are held, as well as live TV and radio coverage of the proceedings. Bubuuin pa ng JBC ang mga guideline para sa media coverage. Samantala, ang 3 nominado na may pinakamataas na boto mula sa 8 miyembro ng JBC ang isasama sa shortlist na isusumite sa Pangulo. Sa listahang ito, inaasang pipili ang Pangulo nang ipapalit niya sa napatalsik na Chief Justice Renato Corona. Chino Gaston, GMA News.